Hi guys, magandang araw. Welcome back to my channel, Cramtech TV. At kung bago ka pa lang guys sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga video. So for this video guys, may gagawin tayo. Ito ay Samsung 32-inch at ito yung kanyang model guys. Ang problema nito guys, walang power. So nabuksan ko na yung unit at try natin i-check yung kanyang power supply. Pero kadalasan guys, sa mga ganitong unit na TV na Samsung, medyo may katagalan na. Mga ilang beses na tayo naka-encounter ng ganitong trouble. Yes, medyo kabisado na natin yung kanyang problema, naging problema. So, sa mga nakalipas na ginawa natin guys, na kagaya nitong unit, is nagkakaproblema yung kanyang diode na supply doon sa 13 volts guys. Yung dalawang diode. So kadalasan guys, sa dalawang diode na yan may nagso-short na isa. Kaya nag-protect yung kanyang power supply, walang power. Pero good yung kanyang supply sa primary. So dito tayo guys at try na natin diretso na dito dahil medyo malakas yung kutob natin na kagaya din ito sa mga nagawa natin dati. So ito guys, positive to positive, good yan. Pero try nating baliktadin guys, lagay natin yung negative to positive kung mag-palo ba yung times 1 natin. So ito guys, yan, kung napapansin nyo ay ayaw pumukos. So yun guys, yan, kung napapansin nyo guys, may palo talaga guys. Ibig sabihin shortage talaga yung supply. Sa mga na-encounter natin guys, sabi ko nga kanina, yes, kadalasan may short na isa lang na diode. So, yung gagawin natin is i-trace na lang natin kung saan ba sa kanilang dalawa yung may problema. So, bago yan guys, tanggalin muna natin to, yung mga screw ng power supply para madali ang paggawa natin. So, try natin tanggalin to yung mga tornilyo. Kadalasan guys, based sa experience natin, nagkukos ng shortage sa diode na yan o sa supply ng 13 volts kasi sabi ko nga may katagalan na itong unit na to. So ibig sabihin yung power supply niya is medyo madumi o di kaya na marami ng loss connection. So yun yung ating gagawin ngayon guys. Tanggalin muna natin tong jack na to. Yan. Medyo medyo masikip. Hindi pa talaga mula nung bilid, di pa natanggal to. So yun yung nagkukos ng kanyang loss connection. So ito yan guys, yung dalawa. So try nating i-solda fault o ano tawag doon, higupin para matanggal to yung dalawang paa ng diode na to. Yan, kung napapansin nyo guys, talagang meron siyang mga loss connection. Hindi ko lang mai-focus kasi medyo mahina pa yung camera natin, pero napapansin ko na medyo loss na guys yung kanyang supply banda rito sa diode. So yun na yung ating gagawin. Try nating bunutin yung dalawang diode, i-check at saka hinangin na lang yung mga makikita natin na loss connection. So ito guys, kuha tayo ng solda fault. Try nating lagyan muna ng lead para mas tawag doon, mas easy, ano tawag doon sa Tagalog,
mas madali. Mas madali pala guys. Easy. Mas madaling tanggalin yung paa ng diode kasi medyo may katigasan yung pagka bunot mo nito dahil medyo makapal yung lead o yung paa ng diode. So try muna nating hinangin yung mga katabi ng ating diode na may problema. Ito yung mga paa ng chopper, transformer. So try natin yang hinangin dahil medyo loss na. At yung mga maliliit na pyesa is talagang loss na talaga guys. Kadalasan loss yung mga kapasitor niya, yung mga filter kapasitor niya na maliliit. So try na natin guys, gupin na natin at tanggalin to yung paa na to, paa ng dalawang diode, at check natin guys kung saan ba sa kanilang dalawa yung nagka problema. Sabi ko na nga kanina guys na isa lang talaga yung diode na may problema dito, pero dinadama yung isa dahil nasa dalawang nasa isang linya lang sila guys. So yan pa, di pa nakapokus yung camera ko. Hirap kasi sa pagbunot nito guys, di ko so yan na guys, nabunot na natin at na-check natin guys na isa nga yung talagang nagka-problema. So una ito guys, pakita ko sa inyo. Lagay natin sa times 1 yan, yung tester. So ito guys, wala. Ito, wala. Yan, good. Ibig sabihin, good yan. Positive to negative, good. Walang palo. Yan. Pero dito guys, kung napapansin nyo, is talagang short. So, ibig sabihin, ito yung naging dahilan ng nawalan siya ng power. So, try natin bunutin to guys. At hanapan natin ng pamalit. Yan. Ito, natanggal na natin guys. Balik na natin muna yung isa. Tsaka hinangin. Yan. Try natin muna ihinang. At linisin yung butas ng isa pang diode. Para preparation sa pag-install natin ng isa pang diode na pamalit natin dun sa nag-short na diode. Ayan, di ko na focus. Ito guys, yung kanyang nalalagyan ng paa ng diode. Ayan. Check natin yung diode na pamalit natin. So, yun na nga guys. Nag-cut na ako ng video yun guys. Kasi medyo may katagalan. So, ito na guys. Nakahanap na tayo ng pamalit natin na kaparehas na diode. So, may spare tayo sa mga luma natin dun guys na board. So, yan na. Naikabit na natin. So, balik tayo dun sa cause ng kanyang pagkasira. Check natin kung may loss pa, may short pa ba. So, yan guys, kung napapansin nyo, clear na guys, wala nang palo doon sa kanyang linya na positive to negative na sa tester. So, try na lang nating ubusing hinangin yan guys, yung mga filter capacitor na maliliit, kasi yan kadalasan yung mabilis mag loss connection. So, try na lang nating dagdagan ng hinang. Yan, ubusin na natin hanggat may makita tayo na loss. Yan. Hindi ko may focus guys. Kasi naka-steady lang yung camera natin. So, shout out pala guys sa kay Moon Tutorial at saka kay Arios
tutorial, GM, tutorial and DIY. Shout out sa inyo guys. Maraming salamat sa pag-subscribe sa channel ko. At sana guys, paki-support nyo na rin yung kanilang channel guys. Dahil mga kapwa YouTuber din sila. Kapwa ko rin sila guys, YouTuber. So, nangangailangan kami guys ng inyong tulong. At sana makatulong naman kami sa inyo sa aming mga tinuturong teknik o tinuturong sikreto sa mga newbie. Lalo na sa mga newbie guys. Pero sa mga master na guys is alam na nila to guys. So para lang sa mga newbie to guys yung tinuturo namin. So at sa mga mahilig mag DIY, basta siguraduhin lang guys na may background kayo sa electronics. Dahil baka masira nyo pa yung unit ng customer nyo guys. So ingat-ingat lang. So thank you guys sa suporta. So balik na tayo guys dito sa ating video. So yun guys, kung napapansin nyo, good na yung ating diode. So try na nating hanapan ng saksakan. At ibalik muna natin to guys, yung kanyang tornilyo sa AC. Yan. Para subukan nating maipatayo yung unit na to at ma-testing. So ayan, kunin natin yung kanyang AC cord, try natin saksak kung magkakaroon na siya ng power. So saksak ko na guys. So yun nga guys, umilaw na yung kanyang backlight. Ibig sabihin nito guys, talagang may picture na. Kung wala lang sira yung kanyang LCD. So, dahil power lang yung ginawa natin, yung naging problema. So, ibig sabihin, okay yung display guys. So, good job. Yan. So, sana guys, may matulungan na naman tayong ibang YouTuber na new tech din sa ating video na to. So hanggang sa muli guys, try muna natin takpan to yung unit at try nating testing. Yan, nilagyan ko na yan guys ng ang tawag dito, USB. Yan. Try natin. Oops. Ayan. Hanapin muna natin yung hanapin muna natin yung USB, yung files niya. So yan guys, pansin nyo, photos. Walang photos. So balik tayo sa video. Ito may video. Yan, try natin mag-play ng video dito guys. Yan, wait lang. So ayan guys, so talagang naging okay na yung unit ng customer natin. So thank you for watching guys. Malaking tulong ang inyong panonood at saka pag-like, subscribe, and hit the notification bell para sa aming maliliit na YouTuber. So hanggang sa muli guys, thank you for watching and God bless.